Okay, sa unang bahagi na ipakita namin sa inyo, ano yung buhay may asawa. Ito yung pinapangarap ng bawat isa na marating, mapuntahan. Pero alam nyo, talagang hindi biro no? Hindi biro talaga ang mag-asawa. Pero talagang kung gusto ninyo, napakagandang desire niyan to have a happy marriage and a happy family. Pero alam niyo, yun nga sinasabi natin na hindi aksidente lang ito, ginagawa ito. Now, paano natin gagawin? And siguro, napakaganda na magpasimula tayo sa simula. Yung sa proseso ng pagtatayo ng isang maligayang tahanan. At ito yung nagpapasimula doon sa ating mga damdamin Tanungin natin ang ating mga sarili. O tanungin ninyo yung mga sarili. Ikaw ba'y tunay na nagmamahal? Pag-ibig ba talaga yung nararamdaman mo? Okay? Now, paano natin malalaman? Alam niyo ang tunay na pag-ibig, kakaiba talaga doon sa hindi tunay. Kasi ganito, maraming tao ang akala nila nagmamahal sila. Okay? But in reality, hindi. Nadadaya pa rin sila. O, pakinggan ninyo ang ilang halimbawa. Una, narinig niyo na ba yung awiting, "When I fall in love, it will be forever"? Hindi totoo yun. Alam niyo kung bakit? Because falling in love with love is not true love. Bakit kanyo? Hindi ba ganito Halimbawa, nandito ka sa loob ng isang social hall, pumasok ka, nakita mo yung mga tao, sa katagalan mo doon, all of a sudden sabi mo, parang may feeling ako dyan. Ibang nararamdaman ko sa kanya. Bigla lang nangyari. You see, falling in love with love is one, effortless. Bigla na lang, wow, iba yung feeling ko. Hindi ba? Pangalawa, it's not only effortless Ito din tinatawag natin na, lonely ka, pumasok ka dyan, and you just want to be happy. Kaya nangyari yon. At pangatlo, tandaan nyo to, this is not a function of the will. Hindi mo nga pinag-aralan, hindi mo nga tiningnan ang background All of a sudden, maganda, in love ako. Ayan. So, falling in love with love is not true love. In fact, alam mo, when you fall in love, you will surely fall out of love. Ang pangalawa, yung tinatawag nating romantic love. Naku, napakarami nito. Yung bang tipo na, sabi nga ni Balagtas yung aming Makata sa Bulacan, o pag-ibig na makapangyarihan, pag pumasok sa puso ni numan, tiyak, baon sa utang. Ibig sabihin, puro damdamin. Puro damdamin, hindi ba? Yung bang emotion lang ang ginagamit. Hindi ginagamit ng isip. Kaya nakakalungkot, no? Yung bang highly in love daw, pero actually damdamin lang, hindi sa isipan. In fact, I remember in one of my broadcasts, may tumawag sa akin at sabi niya, love na love daw niya yung boyfriend niya. Sabi ko sa kanya, gaano katagal na kayong mag-boyfriend? Sabi niya, mga 1 buwan na ho. Ayan. Sabi ko, kailan kayo huli nagkita? Hindi pa nga ho Alam mo kung bakit? Text messaging. Naging mag-boyfriend sa text. Now, sabihin natin, tunay bang nagmamahalan? Yun dati, di ba? Phone pals. Kasi ganito yun Pag narinig yung boses maganda sa telepono, wow, pogi siguro, maganda boses, di ba? Yung ina-identify nila, ganun, no? Madalas sinasabi ko, alam mo, ito katulad din yan, nating mga broadcasters, di ba? Yung bang, bakit maraming broadcasters nakakulong sa radyo? Yung iba naman, inilalagay sa television. Kasi yung iba, nailalagay sa television kasi medyo maganda. May itsura. Hindi malulugi ang network. Yung iba kasi, kinukulong sa radyo kasi masamang makita ang itsura sa logo. And yan ang sinasabi lang natin, na ibig sabihin, hindi porke magandang boses, magandang itsura. By the way, ako na television na. Okay? Alright. Okay. So yun ang sinasabi na, romantic. Hindi yung puro tigitig lang ng puso Gamitin mo ang utak mo.
Now, yung pangatlo, tinatawag nating dependency needs. At dito maraming nadadaya ang tao. Bakit? Halimbawa, we all have needs. Halimbawa, I need to be loved, need to be important, need to belong, need to be cared for. Yung mga ganyan, no? Nakalulungkot, pero may mga tao na lumaki sa pamilya na hindi nila naranasang mahalin sila. Halimbawa, yung broken home. Kahit na ano pa ang gawin mo, dahil nasa broken home ka, kulang na kagad ang pag-ibig dyan. Or say, for example, ang mga magulang masyadong busy sa lahat ng bagay. Nakalimutan ng anak. So, ang mangyari, kulang ka sa pag-ibig. So, you have a need to be loved. So, you go out there looking for love in all the wrong places. O, sabihin natin, halimbawa, nakatapos ka ng college, nagtrabaho ka ngayon. Diyan sa opisina ngayon, merong isang lalaki na ang bait sa'yo. O kung ano man ang kailangan mo, tutulungan kita ha. Kung may question ka, tanong mo sa akin. Wow. Tapos, halimbawa, hapon na, uuwi. Sabi ngayon nung lalaki, o sige ha, please take care. Naku po, hindi ka makakatulog ngayon. Bakit? First time in your life may nagsabi, please take care. And every day, doon sa opisina, mabait siya sa'yo, pinapansin ka, pinupuri ka. So, pag nagkukwento ka ngayon sa kaibigan mo, yung bang, I think I'm in love. Bakit? Kasi gustong-gusto ko lagi siyang kasama. Actually, you're in love with a good feeling created by your needs being met. But you're not in love with a man. Or, baka kahit sinong lalaki na magmi-meet ng need mo, ang tingin mo in love ka. So, yun ang sinasabi natin na, bantayan natin. In love ka ba talaga sa taong ito? Or meron ka lamang needs na nami-meet? So, tunay ka bang nagmamahal? Siguro ngayon, pag-usapan naman natin, paano natin malaman na talagang na-in-love tayo? O ano yung mga makakatulong sa ating magkaroon ng tunay na pag-ibig? Love takes time, di ba? Okay. Para sa panalangin, knowing each other ng lubusan, dapat magkakilala muna kayo. Yun yung madalas ko sinasabi, no? Na hindi yung nagkita, yung mga sabi ng awitin, Lunes, nung tayo magkita. Martes, nung tayo magkilala. Hindi ba? Miyerkules, i-dinate kita. Biyernes, kasal na. Hindi pwede. Okay. Hindi pwede yun. Time. Napakahalaga po yan. Time. Ang pangalawa naman is circumstances. Dapat makita mo daw yung lalaki o yung babae sa iba't ibang klase ng sa iba't ibang sitwasyon. Halimbawa, kasi ganito halimbawa, ako pag nanliligaw, mabait. Sino ba dyan ang lalaking hindi mabait pag nanliligaw? Best foot forward. Pero yung tinatawag nating mga, ano ba tawag doon, yung mga unguarded moments, namamasyal kayo sa mall, biglang natapakan siya. O, ano reaction niya? Di ba? Ayun. Nahuli mo na siya. Nakasakay kayo sa jeep, biglang may sumigaw na hold up. Uy, ano ngayon? Tapos yung lalaki, bigla kang iniwan, di ba? Oo. Ang tapak, tumakbo, yung ganon. So, yun mga circumstances na dapat i-gauge mo rin doon. Yung bang lalaki na gusto mo ay mapagtiis. Siguro, pwede rin yung nakikita mo ba yung lalaki na ito sa konteksto ng kanyang pamilya. Nakita mo yung pamilya niya. Alam ho ba ninyo na yung pamilya ang bumubuo sa kaisipan, naguhubog sa kaugalian ng inyong mamahalin? Tingnan niyo yung pamilya. Yung values nila. Tingnan niyo mabuti yun. Okay. Okay, yung pangatlo naman is yung feelings ng isang tao. Ayun. Halimbawa, Kuya Clem, yung may mga babae or lalaki na masyadong emotional or matatakutin o kaya masyadong siloso o kaya insecure, alam mo yon, yung dapat makita mo yung kabuuan niya maging sa kanyang emosyon, sa kanyang hindi lang sa kanya, para sa iyo din. Sa iyo din, Anong nararamdaman mo? Bagamat sabi ko kanina hindi romantic, pero gamitin mo din naman yung puso mo. Huwag naman puro utak lang. Hindi ka naman parang taong bato, walang damdamin, di ba? Ka din. Okay. Okay, next. Dapat ay yung validation daw ng friends and loved ones. Alam mo, napakahalaga nun na yung bang pakilala mo sa kaibigan mo. Kasi kung minsan ganito meron ba kayong kaibigan na ipapakilala yung boyfriend, sabihin, change na kayo, boyfriend ko. Diba? Kasi alam niya, kasi alam niya pinagtatawanan siya ng mga kaibigan. Yung ganun ba? So, dapat siguro, kasi kaibigan mo to you have to trust them, okay? Na ang gusto niyan yung
mabuti para sa iyo. So, may validation. Kahit pa paano, okay yung boyfriend mo Ayan. Mga ganun dapat siguro. Yung feedback ng mga kaibigan. Oo. At saka ng loved ones mo tatay mo, nanay mo. Kasi these are people na hindi magpaplano ng masama sa'yo. They will always vote for what is good for you. Naalala ko sa church natin, di ba? Mayroon tayong member doon na may pinakilalang naniligaw sa kanya. Pero parang halos lahat ano ba yan? Ba't Ayaw. yan? Di ba? Parang ayaw natin lahat. So siguro yun, i-consider din yung mga opinion ng mga kamag-anak, opinion ng churchmates. Hindi sila ang magpapasya, pero pakinggan mo. Baka may laman yung sinasabi. Ang sunod naman is validation from the scriptures. Yan. And this is very important, di ba? Bilang Kristiyano, titingnan natin ang sinasabi ng Bible. May mga sitwasyon na mahalaga ito. Halimbawa, huwag kang makipamato sa hindi mananampalataya. Alam mo nang hindi mananampalataya yan, huwag mo nang ipilit. Okay? Pero may nagsasabi na, magaling sa evangelligaw. Alam mo yun? Evangelligaw, Okay. Naging evangelligaw. Nagiging Christian naman daw. Okay. Hindi tayo naniniwala doon. Remember, you're not the Holy Spirit. Don't play Holy Spirit. Sinabi ng Bible, huwag. Then, huwag na muna. Okay? So, ito yung ilang mga bagay na marahil ay makatutulong para, mag-gauge mo, nagkakaroon ka ba ng pag-ibig. At itong maganda, itong mga susunod. Meron ho kaming mga katanungan. Siguro maganda yung mag-boyfriend dyan, ha? Okay, sige. Tingnan ninyo, papasa ba kayo sa mga katanungan na ito, ha? Okay, we will read them to you one by one. At kayong mag-boyfriend dyan. Nako, ano ba yan? Tingnan ninyo nga. Score ninyo. Nila. Okay. Sige. Ito po ang number 1. Ano ang pananaw mo sa relasyong ito? Lagi ka bang masaya? Nakasama siya? Talaga bang attracted ka sa taong ito o may ibang attraction para sa'yo? Tulad ng kanyang katayuan sa buhay, mga kapatid o ibang bagay. Paano ka binago ng relasyong ito? Naging mas mabuti ka bang tao o masuwayin sa magulang? Lalo ka bang nailapit dito sa Panginoon o nailayo ka sa Panginoon? Nailapit sa Panginoon. Kasi mula na magka-boyfriend ka, hindi ka na umaattend ng church Namamasyal ka na lang lagi. Teka muna, ano ba yun? Diba? Ano score nyo? Number 2. Okay. Meron ba kayong sapat na panahon para mapatunayan ninyo na kayo nga ay nagmamahalan sa isa't isa? Ibig sabihin gaanong panahon ang ginugol nyo sa pananalangin? Have you prayed about this? Gaanong panahon ang ginugol ninyo sa paghingi ng payo sa pastor ninyo, sa mga iginagalang ninyong tao, mga kaibigan, o sa magulang ninyo? Okay? And then, marami bang panahon ang ginugol ninyo na magkasama na masasabi ninyo, kilala ko na siya ng lubusan. Okay? Kilala ko na siya ng lubusan. At napag-aralan nyo na ba yung tinatawag nating family of origin? Yun yung sinasabi ko kanina. I am advising, malalaki, mababae, pumunta kayo sa bahay ng nobyo o nobya ninyo. Teka muna, baka mami magpunta na doon na matulog. Sabi daw ni Pastor Clem, hindi yun ang ibig ko sabihin. Ang ibig ko sabihin on occasions, for example, Christmas, may birthday, handun kayo, pero be observant. Kumusta tong pamilyang ito? Sino may power sa pamilyang ito? Di ba? Paano sila mag-usap? Paano sila mag-relate sa isa't isa? Kasi ito ang pinanggalingang pamilya ng nobyo o ng nobya mo. Kaya most likely, mukhang magiging ganon, di ba? O kaya tingnan niya kung ano mga sizes ng mga kamag-anak. Yun yung lagi ko sinasabi. Tingnan nyo, bewang nung nanay. At baka maging ganon din ang bewang nung magiging misis mo. Okay. Kung gusto niya yung ganon, healthy, okay lang yung ganon. Okay. So, yun. Time out. Take time out para makilala ng lubusan ng pamilya. In fact, alam niyo, ang isa pang mahalaga, ganito meron tayong ginagawang genogram, pero papaliwanag ko kung ano yun. Yung family history. Ilan ang mga uncles niya na hiwalay sa pamilya, ilan ang mga may other woman or other man. You know what? It's good to know na a pattern of relationship is running in the family. Kasi, apektado yung boyfriend mo o girlfriend mo dyan na kung ito yung paniniwala ng pamilya, baka pati siya ganoon. It can be a gauge para matanong mo ang boyfriend mo o ang girlfriend mo. Okay, ang pangatlo naman po is, maliban sa mga panlabas na anyo, meron bang ibang attraction sa iyo?
tulad ng kagandahang ugali, pananaw sa buhay? Tanggap ba siya ng mga taong malapit sa iyo o nahihirapan kang ipakilala siya sa inyong kamag-anak? Okay. Maliban sa panlabas, ibig sabihin beauty lang ba? Guwapo lang ba? Okay? Is that the only thing? Baka naman yung maganda nga. Hindi ka naman mag-enjoy na makausap, hindi ba? So, pag-aralan mong mabuti. Okay, pang-apat, eto. Nasukat mo na ba siya mula sa karamihan ng mga lalaking nakilala mo sa ugali, pananaw, konviksyon? Ang ibig sabihin, pag sinabi mong, he's the best. Bakit? Kanino mo ikinumpir? Siya lang She's the best nga. Nag-iisa Pero kung, inoobserbahan mo yung kuya mo, inoobserbahan mo yung kaibigan mo, yung uncle mo, yung pinsan mo, sa kanilang pagiging pangkaraniwang lalaki, at inoobserbahan mo din tong lalaking ito. Kung saan paano siya makaka-score dito? Yung bang, is he as gentleman, as kind, as caring, di ba? May mga lalaking brusko, may mga, tingnan mo. And then of course, tanungin mo ang iyong sarili, sa palagay ko, compared to many men, mas maganda ang ugali niya. Aba, mas tiyak ka doon. Okay. Panglima naman, mahalaga ba sa iyo ang kanyang kaligayahan? Importante ba sa iyo ang kanyang kinabukasan, pamilya, pinag-aralan at mga kaibigan? Meron pa bang ibang makakatapat sa kanya, sa iyong puso? Nakakatapat. Gano'n na ba katindi ang damdamin mo para sa kanya? Na talagang, you're the only one for me. Okay? More than everything. Parang gano'n, no? Aba, mukhang malalim-lalim na. Ha? Okay, another one is this. Mahalaga ba sa kanya ang kinabukasan mo? Ang iyong pamilya at ang iyong katayuan sa buhay? O puro sarili niyang inaatupag? Yung mga selfish ba siya? Papaano mo masasabi ganito? Ang lalaki bang to wala siyang pakialam kahit mag-away kayong mag-ina. Basta ang gusto niya, kasama ka niya. Kung minsan nakakalungkot, di ba? May mga lalaki na gusto lang nila i-satisfy yung kanilang sarili. Pangalawa, ang lalaking ito, hindi mo ba napapansin o nahalata na he just want to enjoy you, your body, and not you as a person? Pansinin mo yun, no? Kasi pagka katawan, last lang yun. Last lang yun. Pag nanasa lang yun, ibig sabihin, kung ang malasakit niya, sige, kahit hindi tayo umalis, basta maganda relasyon niya ng nanay mo. O kaya, basta mag-aral ka na lang muna, huwag na muna tayong umalis, yung gano'n. Okay lang ako, pagdating ng panahon, mag-asawa naman tayo. Yung gano'n, napakaganda ng ugali niya. Hindi yung, ano ba naman yan? Aral ng aral. Ano ba naman? Church ng church. Ano ba yung nanay mo? Oo, yung mga gano'n. Pagka siya pa ang dahilan at nagsusulsul para mag-away kayo, bilikado yan. Okay? Okay. Ang pangpito naman is, hindi ba siya ay tumatakas lamang sa mga nakalipas na sakit, suliranin, karanasan o kabiguan? Pag-ibig ba ang nadadama mo o pangangailangan? Is it a need? Kasi yung sinasabi natin kanina, dependency need. Are you in love o are you in need? Halimbawa, ganito, no? Pagpaumanin ng iba. Pero, halimbawa ay, sasabihin nga ng iba, matanda na ako kailangan mag-asawa na. So, need yun, hindi ba? That's, kahit sino na nga lang, that's a need, hindi ba? O kaya there are those who are getting married for convenience. Yung bang, pag napangasawa mo yan, hindi ka na magtatrabaho, mayaman yan. Yun. So, kailangan timbangin mo, no, na ang tamang dahilan sa pag-aasawa ay pag-ibig, pagkakaroon ng pamilya, okay, companionship, and then of course, maluwalhati ang Diyos sa buhay mo. Magkaroon ka ng partner na sa pamagitan partnership na ito, magbubunga kayo ng mga maka-Diyos na anak. Okay. Ngayon, narinig natin itong mga katanungang ito. Okay. Higit sa lahat, ito ang bigyan pa natin ng pansin. Okay. Ano ang kalooban ng Diyos para sa iyo? Tandaan po ninyo, gusto ng Diyos na gawin natin ang kanyang kalooban. Kaya, tiyak, ipapakita niya kasi gusto niyang gawin natin. Hindi ba? So, ask God, what is His will? Ngayon, pwede rin naman magkaroon tayo ng tinatawag natin ng mga checklist. Okay, halimbawa,
ano yung mga bagay, lalo na siguro sa values, ano? Ano yung mga bagay na okay lang kung ang Wala boyfriend yun. mo o girlfriend mo meron noon o wala? Wala. Mhm. Halimbawa, okay ba kung meron o walang edukasyon? So, isulat mo yan. Okay ba yun sa'yo? Pangalawa, yung bang okay lang, pero mas maganda sanang meron. Parang lamang na ng kaunti. Parang 60% lang. Okay lang kahit walang pinag-aralan, pero sana mas maganda kung meron. Ayun. And then, ang pangatlo, ito. Ito yung tinatawag kong non-negotiables. Halimbawa, basta hindi Kristiyano, hindi po pwede. Non-negotiable yan. Alam nyo, napakaganda, hindi ba? Meron tayong ganoon. Narinig ko yung sinasabi ng iba, nung high school ako, sabi ng mga kaklasikong babae, the lips that touch wine will not touch my lips. Ayaw nila ng ganon. So, yun yung mga ganun bang klase na non-negotiables. Okay? Non-negotiables. O kaya So, yung spirituality ay non-negotiable din. Oo, yung Pupunta sa spirituality church, kasama yun. Siya ba ay hindi lang Kristiyano? Is he serving God? Is he part of a Christian church? Is he growing? Dapat non-negotiable yun. Okay, so, palagay ko, marami na kayong dapat munang i-compare na notes. So, ano yung mga sagot nyo sa mga questions? Palagay ko, bibigyan muna namin kayo ng panahon, ha? Compare your notes. Tingnan ninyo. Pasado ba? Pagka pasado, uy, hindi pa pwede pakasal. May kasunod pa tayo, Pero, break muna tayo.